Tutuloy natin yung configuration ng ating pag-connect ng Cisco router sa ating modem or sa ISP. Then ang goal natin, magkaroon ng internet yung itong PC. So hindi using Wi-Fi, kundi sa via cable connection. So mangyari nito, ito yung ating sample ng topology. So from modem, ISP, dito naka-connect yung cable natin, nakatusok. Ito yung Cisco router, Cisco switch, then nakatusok yung cable ng ating workstation sa ating switch. So ito yung ating local area network. Okay, ito yung mga step by step na gagawin natin. So unang-una, i-set up natin yung static IP address dito sa ating gateway sa router. Dito naman sa kabila, sa interface ng connection natin papunta sa modem, isa-set natin into list IP address itong ating interface dito or yung port. And after nun, ko-configure natin yung static route sa router. Ko-configure naman din natin yung DHCP. So yung ating router as a DHCP server para mabigyan yung ating workstation ng dynamic IP address. Then after nito, set up natin yung ACL rules. Babind natin sa network address translation. So itong ACL at NAT ay para dumaloy yung internet papunta sa ating local area network. Then yung ating static route naman, para maibato yung ating data papalabas ng ISP. So, pa-perform natin yung ping test para makita natin kung nag-work and magto-troubleshoot tayo if meron ng internet connection sa ating workstation or wala. Pag wala, ibig sabihin ay may mali sa ating configuration, so isa-isahin natin yon kung anong issue na kailangang i-resolve. Hindi ako magaling sa English. Ayan, hindi na tayo magpapanggap. Okay. So, I will do my best kung ano yung kayang English kalabaw natin. Okay. First, open natin yung PATI. Serial, open natin yung serial connection. Magpa-prompt yung ating password. So, para makapasok tayo sa user mode, kailangan ay kabisado pa rin natin yung kinonfigure natin kanina para sa user mode. So, yun ay sa console port natin, console line natin kinonfigure. So, yun ay Cisco. So, enter. A few moments later. So, nakapasok na tayo sa ating user mode. Lakihan natin yung settings ng ating font size. Apply. So, enable para makapasok sa privilege mode. Type natin yung password. Cisco pa rin. Okay, So, una daw, step by step, i-set natin yung IP address. So, kanina ay may na-set na tayong IP address. So, verify lang natin uli using show run sa ating privilege mode. Pakita natin yung mga kinonfigure natin uli kanina sa SSH. Then explain natin yung mga mahalagang information. So ito yung sinet up nating hostname. So home router. Nag-set up tayo ng enable secret. Ito yung pinaka-password. So naka-hide siya. So, meron siyang strong encryption. And after nun,
So na ito yung step by step na configuration natin sa SSH. So una, nag-create tayo ng domain name. Pangalawa ay yung crypto key generate RSA. Yun yung step 2. So after nung mag-generate tayo ng token, ang value na nilagay natin doon na modulo ay 2048. So the more na mas malaki yung token, yung value ay mas mataas na encryption para sa token ang ating nagagawa. Then syempre, after nun, naglagay tayo ng username, admin, and yung password ay naka-hide using secret. After nun, kinonfigure natin yung version ng ating ginagamit na SSH sa version 2. So the more na ang version 2 ay mas maraming feature sa default version. Okay. So first step, yung second step yung generate ng ating crypto key. Then yung third step, yung token na yung value ng modulo na in-enter natin. Fourth step, yung username. Fifth ay yung version nilagay natin. So pwede rin namang hindi. Then fourth step ay sa console at sa line VTY, magsaset tayo ng password. Sa line VTY, ito yung pinakamahalaga. Kailangan dyan may login local. After nun, kailangan naka-transport input SSH. So yun yung configuration natin sa SSH. Bakit at ano ang gamit ng SSH? SSH ay secure shell configuration natin, no, para sa remote access ng ating mga network device. Halimbawa, yung device ng router natin ay nasa Makati branch. O tapos tayo nandito sa Manila. Okay, imbis na pupuntahan pa natin doon sa ang location man yun using SSH, makokontrol natin yung device. Basta't may internet at meron kayong configuration ng SSH. So, ma-view nyo, may edit nyo yung mamamanage nyo yung remote device, yung remote network device. And ang SSH ay encrypted. Naglagay tayo ng DHCP address sa ating gigabit 00. So, yun yung ating description, link to ISP. So, hindi dito visible yung DHCP address. Sa interface gigabit 01 naman, ito yung manual natin kinonfigure na IP address. So, naka-uplink na yan. May static route na rin. So, automatic to. Kahit hindi natin configure, ay may lalabas na yan, no? Para ma-route papalabas ng internet yung mga data natin. Pero, kung mapapansin nyo, kung putulin natin yung wifi na to, hindi pa rin tayo magkaroon ng internet kung cable connection. No? Kasi kulang pa yung ating configuration. And ito yung gagawin natin. Step 1, meron na tayo. Step 2, meron na rin. No? Ito na yun, automatic. Ay nag-generate yung ating router. So step 3 tayo, mag-configure tayo ng DHCP. Okay, pasok tayo sa ating
global configuration mode, i-configure natin ng DHCP sa ating router. So, dynamic host configuration protocol. So, imbis na manual mong itatype per PC ang mga IP address, i-automate mo na, no? So, baka 100 PC ang meron kayo sa inyong department. Tapos tanghali na, hindi ka pa tapos sa paglalagay, no? So, kagandahan nito ay dynamically mabibigyan na agad ng IP address ang ating mga workstation. So, papasok tayo sa global configuration mode. Configure terminal. Unang-una nating gagawin ay i-exclude yung static IP address. So, first step ay exclude natin IP DHCP excluded dash address. So, yung i-exclude natin ay 10.10.10.254. Enter. Then, pwede nyo naman i-exclude hanggang sa specific IP address yung gusto nyong unang-unang lalabas o makukuha ng ating mga workstation. Halimbawa, gusto nyong magsimula yung IP address dynamically sa 10.10.10. So, exclude natin yung 10.1 hanggang 10.10.10.9. So, automatic, ang umpisang IP address na maibibigay sa ating workstation ay 10.10.10.10. After nito, magkikreate na tayo ng pool. So, yung pool na yon, doon huhugot ng list IP address na ipapahiram sa ating mga workstation. So, yun ay dynamically na list IP address. So, IP, DHCP, pool, then yung pool, pinaka-name. Naming convention depende sa per project, per group, per department, per location, or per branch. Okay, halimbawa dito ay sa admin department. After natin mag-create ng pool, i-define natin yung network ID and kung gaano kalaki yung kanyang IP range. So, ibabase natin yung available IP range niya kung gaano kalaki doon sa ating nilagay na network ID na sa network ng 10.10.10. Then kung ano yung subnet mask na kinonfigure natin sa Gigabit 01 sa ating gateway, ito rin mismo yung laki ng range ng ating network. Para magana sila. Kailangan synchronize. So, define natin network. Yung ating network ID ay 10.10.10.0. Then, gaano kalaki yung available host range? So, /24. So, meaning, meron tayong available na 254 valid IP address. After nating maset yung step 3, step 1, step 2, step 3. Lalagay natin yung gateway kung saan huhugot o saan ituturo yung pinaka-pool ng ating server, kung saan huhugot ng list IP address. Okay, default dash router 10.10.10.24.
Pwede tayo maglagay ng lease kung gaano katagal ipapahiram yung IP address from the DHCP server. For security reason, pwede nating lagay na every 6 days. Pero ang default neto kung wala tayong nilagay ay 24 hours or 1 day. So maglagay tayo ng set every 6 days or every week ay nare-release yung pahiram na IP address from the DHCP. Then magre-renew ka na lang ulit. First step, second step, third, fourth, fifth. Etong mga susunod ay optional pero kung meron kayong DNS server, sa DNS-server, pwede nyo ilagay dito. So ito yung primary DNS, then yung backup, pwedeng Google, ganyan no, then enter. Then kung meron kayong domain name, pwede nyo ilagay dito. So domain-name, halimbawa ay cisco.com. Enter. Okay. Kompleto na yung setup natin ng DHCP configuration. So isa, first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh step. Exit na natin. Then after noon, punta tayo sa susunod. So ngayon ay maglalagay tayo ng network address translation para yung ating private IP address ay mag-route papalabas ng internet. Okay. So network address translation ay modification ng private IP address para makalabas yung ating data papunta sa public IP address o sa ating ISP. So una, ang ko-configure natin na network address translation ay yung tinatawag na port address translation. Okay, unang-una, gagawin natin, access control list muna. So access control list naman ay packet filtering. Pwedeng i-permit or i-deny yung packet depende sa rules na iyong i-configure. So configure na natin access list space. So dito ang gagamitin natin ay yung standard access list na tinatawag. Ang standard access list ay may number na 1 to 99. So alin dyan ang gagamitin natin? So depende. Halimbawa ay number 10. Then space. Ngayon, ang kasunod na syntax ay permit. Ipe-permit natin itong network na 10.10, 10.10.10.0. Then yung sumunod ay tinatawag na wildcard mask na. Sa wildcard mask, kapag naka-0 ang isang octet, it means to examine. So itong 0 na yan, it means to examine ng ating bits sa network part. So yan, 3 0 ang ating wildcard mask, 3 octet. So meaning, from first octet, third hanggang third, i-examine niya yung network ID. Pag nag-match ang network ID na ito, o network bits na ito, ibig sabihin, iyon ang mape-permit. Okay. Pag 255 naman, ang equivalent naman yan sa binary ay all positive. Using wildcard mask, ang all positive or value na 1 ay it means to ignore.
Okay, na-set na natin yung ACL. Then enter na natin. Iba-bind natin ito sa ating gagawing, NAT. NAT. Okay, configure natin IP NAT. Inside source list. Yung list dito na binabanggit ay yung ACL na ginawa natin na number 10. So 10. Tapos saan natin siya iba-bind? Sa interface kung saan yung direction papalabas. So ito ay interface gigabit 00. Ito yung interface connection papunta sa ating modem. Then space, maglalagay tayo ng overload. After nating ma-bind yung ACL at NAT, i-configure natin yung direction. Papasok tayo sa interface gigabit 01. Ito yung ating IP NAT inside. So, meron tayong mga terminology sa NAT. Sa pag sinabi nating inside local, ibig sabihin ay local area network. Yun yung private IP address natin papunta sa ating switch. Then yung interface gigabit 00 naman, ito naman yung IP NAT outside. Ito na yung modification ng ating from private IP address to public translation. O papalabas na, papunta na sa modem. Okay, na-configure na natin. Na-bind na natin. And na-configure na natin yung direction per interface. Next step natin ay after natin ma-configure yung sa router, i-configure din natin yung sa switch. Lipat lang nyo yung cable ng console cable sa ating switch. And after malipat, buksan natin yung command line interface ng ating PATI. Ilakihan natin yung ating font size. Okay, nasa privilege exec mode na tayo. So, configure terminal or conft shortcut. As long as unique yung ating tinype, ay papasok yan. Or unique, okay? So, dito palitan muna natin yung hostname. SW na lang. Simple lang naman yung ating gagawin. So, una ay papasok tayo ng interface fast ethernet 01. Gagawin natin itong switch port mode access. Yan lang, simple lang. Yung fast ethernet 01 natin, ito ay connection natin papunta sa PC. So, dito nakatusok yung ating cable galing sa PC. So, access mode ay connection para sa mga end devices. Para maging member ng specific VLAN, so pagpasok ng Fast Ethernet 01, doon ay member na isang VLAN lamang kasi naka-access port siya. So by default ay VLAN 1 lang yung tag natin once na receive yung data sa Fast Ethernet 01,
ito ay malalagyan ng tag as VLAN 1. Then after nito, papasok tayo ng interface, gigabit 01. Yung switch ko merong available na 8 fast ethernet per port na ports. So, ibig sabihin ng fast ethernet ay may tigmo 100 Mbps na bandwidth. So, ito yung theoretical speed natin per interface. Then, gigabit naman, meron tayong 1000 Mbps per. Then, itong interface gigabit 01 sa aking switch, ito ay connection ko papunta kay router. So, gagawin ko itong switch port mode trunk. Okay, so switch port mode trunk, ibig sabihin naman dito ay dito ibabato ng switch lahat ng different VLAN. Ang trunk link ay conduit or daanan. Kumbaga siya yung hugpungan, pinaka ano ba yung English ng tulay para makaraan sa ating router. So, yung pinaka-meaning ng ating trunk port. So, ginawa nating trunk port yung ating gigabit 01 para maging daanan ng iba't ibang VLAN. Kaibahan ng access sa trunk port. Access, pag naka-access port ang isang interface, ito ay magiging member lang ng isang VLAN. Once na ang data ay pumasok sa fast interface 01, automatic yan ay member ng default VLAN or VLAN 1. Since wala naman tayong kinonfigure na other VLAN number. So dito sa example natin, sa gigabit 01 naman, ang trunk port, so yun ang daanan or pinaka-conduit natin para dumaan if mag-configure tayo ng different VLAN, no? Diyan dadaan sa trunk link. And ang trunk link natin ay merong negotiation between remote network device. Kaya naka-trunk link. Okay. Exit na natin. Save na rin natin. Exit ulit. Yung save. Para mag-save, pwede natin yung copy running config. Startup dash config. Enter. Or shortcut, copy run, start. Same lang din yun. Then yung mas pinakaikli ay WR. Okay, pwede na natin i-close. And tapos na yung ating configuration para sa ating switch. Configure natin yung IP address sa ating PC. Open natin yung ating Ethernet yung sa ating cable. Properties. TCP/IP. Double click. So ito ay static. Lilipat natin sa obtain IP address. Pati sa obtain DNS. So check muna natin. Check natin yan sa CMD. So naghahanap na ating cable. Okay, na-connect. Open natin CMD.
ipconfig/all to verify kung nakakuha na ng IP address sa ating DHCP. So, dalawa yung connection ng aking So, ngayon, Wi-Fi ako. Pero yung configuration natin sa internet, okay, eto na yun lumabas na. So, check natin. Okay, nag-umpisa sa 10.10.10 yung ating list IP address. Na-obtain ngayong March 25, 3:22 PM. And mag-e-expire yung ating list IP address sa Sunday next week sa March 31 kasi nga ay 6 days bago mag-renew ulit. So, default gateway natin, yung gateway sa ating router. So, DHCP server natin, yun din mismo kung ano yung kinonfigure natin na default router. So, dun siya huhugot ang list IP address. So, ito yung DNS server natin na kinonfigure, 1.1.1 and 8.8.8. Okay, successful yung ating kinonfigure na DHCP. Ngayon naman, magpiping test tayo. So, ping natin muna yung sa ating sa kabila. And kung muna to, verify natin yung mga IP address uli. Show IP interface brief. Ito yung ating ipiping. Ping 192.168.100.79. Okay, pingable. Then, piping natin yung modem. So, 100.1. Pingable din. Ngayon, ay ipiping natin yung YouTube na ping youtube.com. Pingable. So, nagwo-work na. Meron na tayo. Okay. Dalawa pala yung connection natin, no? So, isang Wi-Fi at isang cable. So, nakakapag-ping tayo, pero hindi natin alam kung saan yung daloy ng traffic. So, ipuputulin ko muna yung ating connection ng record. Then, puputulin ko yung aking wireless connection para ma-test natin kung talagang nabigyan ng internet yung ating cable, ating using cable connection. Okay, ito na yung test natin kung meron na tayong internet. Okay, naka-cable connection na tayo. Connected. Wala na tayong Wi-Fi. Okay na, no? Meron na tayong connection. Okay natin. CMD. Ping test natin. Okay, ping cisco.com. So, ito ay HT. So, meron na tayong okay, continuous ping. May connection na tayo sa internet. Then, para makita natin kung nagwo-work yung network address translation natin, type lang natin show IPNAT translation. Okay. So, meron, no? Sa ating local IP address, ito yung private. Then, yung outside local natin, ito na yun. Outside global. So, outside global, ito na yung representation ng ating
private IP, public IP address. Okay naman, may translation, no? Ibig sabihin, nagwo-work na yung ating configuration. Then, continuous natin, no? Tingnan natin kung may connection na tayo sa youtube.com. Play tayo ng music. Okay. Okay, meron na. Ayos.